nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station at dahil po sa katapatan ng ating Diyos ay nagpapatuloy tayo sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya po ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. At syempre oras po natin 7:48 ng umaga. Gusto kong batiin ng good morning si Tita Cristina Alabata na nakikinig sa atin. Ayan, a blessed morning to all at ingat po tayo. God bless to all. Ayan, good morning kay Tita Cristina at kay Pastor Lito Alabata. Pag-usapan natin. Ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang tungkol sa weather system at kung ano nga ba ang nagdudulot ng pag-ulan dito sa syudad ng Zamboanga City. Ito po ay matapos makaranas ng pagbaha sa mga ilog dito sa syudad at kahit sa ilang mga barangay dito sa East and West Coast. Gaya po kahapon, Avenida Aquina Sangali, Nasalaan, na Mercedes. Iaura, prikura kita sabi si Cosa El Rason, Causa de Este, ano po yung mga iba't ibang mga sinasabing habagat, pinagkaiba nito yung naririnig natin na habagat, localized thunderstorm, itong ITCZ at iba pa. Makasama po natin ngayong umaga para ipaliwanag sa atin ito ang ating weather specialist, Sir Rodel Inclan. Sir, good morning. Welcome po sa DXAS. Hello po, magandang umaga rin po. Good morning. Yes, good morning. Alam ko po busy po kayo, Sir Rodel, pero maraming salamat po sa pagbibigay ng oras at panahon dito sa DXAS. So umpisahan ko po, Sir Rodel. Alam niyo po, minsan po nagtataka po kami, Aquina Pueblo, Caliente, pero sabihan lang kami, Avenida, nagkakaroon po ng baha sa ibang barangay. Paano po ba ito? Ano po ang sanhi ng mga pag-ulan ngayon, lalo na dito sa syudad ng Zamboanga? Actually po, may po tayo iba't ibang mga weather system na kakapekto dito sa Pilipinas. For today, meron tayong southwest monsoon or habagat, meron din tayong LPA sa labas ng Philippine Air Responsibility na may moderate na chance na pwede itong maging bagyo. But sa ngayon po, ang nakakapekto po sa atin ever since kahapon po ay yung tinatawag natin na localized thunderstorm. Pero ngayon po pala, expected natin maapektuhan tayo ng habagat or southwest monsoon. Ngayon naman po, ano po yung mga pinagkakaiba ng mga weather system na to? Pag sinabi po kasi natin mga localized na thunderstorm po, maliit na sistema lang po ito. Hindi talaga siya masyadong malaki, pero nagdudulot ito or nagbibigay ito ng mga malalakas na pagulan. So from light to moderate, to at times naging heavy yung rainfall natin. Isa sa mga characteristics ito ay may mga pagkulog or mga kidlat na natin napapansin. At the same time po ay meron itong mga heavy rainfall. At kapag may mga instances po, medyo rare lang, pero nagkakaroon din ng hail or yung mga pagbagsak instead of tubig ay mga maliliit na bitak na yelo. So, aside po dito, sa mga thunderstorm natin, meron din nagbibigay ito ng mga malalakas na hangin. So, again po, maliit na sistema lang ito, kaya napapansin natin na pagdating dito sa may Zamboanga City, sa may city proper, napakainit o minsan walang ulan, pero sa may mountainous area natin or sa may West Coast or sa ibang area ng East Coast ay may mamalakas sa pag-ulan. At dahil po dito, minsan nangyayari po na bumabaha bigla kahit even though wala nangyayari sa city proper, pero doon po sa mga mountainous area natin ay may mamalakas sa pag-ulan. Habang yung habagat naman po or southwest monsoon, isa pa itong malaking sistema. Nagdudulot din ito ng mga malalakas sa pag-ulan at mga malakas sa hangin. Pero ang pinagkaiba nito ay mas malaking sistema ito. So pag naapektuhan tayo ng habagat, usually malaking area ng Zamboanga City or ng Basilan, Sulota, Lipawi ang maapektuhan. Minsan halos buong area or buong lugar ang apektado sa mga sa sistema nito. At kapag meron naman po tayo mga tropical cyclone or mga dito natin mga bagyo,
ay yun nga po, nagkakaroon din ng iba't ibang mga epekto din dito sa atin. Tulad usually, malakas sa pagulan at mga malakas sa hangin. So yun po yung mga nangyayari po dito sa atin. Okay. Pero yung nangyari po sa atin kahapon, mga nung nakarang araw, localized thunderstorm pa lang po yung itong maliit na sistema. Yes po, localized thunderstorm po nakaka-apekto dun sa area po natin dito. Pero ang laki na po ng impact niya. No? Ang tanong ko po, Sir Rodel, bakit po usually sa mga bundok siya banda, porque na parte Montele, pimitamang ulan? Very common na nangyari sa pag-ulan dito sa bundok natin dahil po sa una sa lahat ay doon sa geographical location natin at sa dependent din sa weather system. So pag may mabundok tayo, usually nagkakaroon ng uplifting or pag-akyat ng hangin natin. Pag tapos may madala ito mga mga humidity or sabihin natin may mga moisture na dala. So, dahil sa mabundok or minsan kahit building, kapag may pag-angat at medyo may init, kapag nadalan yung moisture sa itaas, mas madali ang development ng mga cloud. So, dito sa mountainous area natin, mas mataas yung chance na nagdevelop yung mga clouds natin or mga kaulapan. At kapag nagdevelop itong mga kaulapan natin, at the right condition, pwede itong lumaki lalo at maging isang cumulonimbus cloud at pwede ito maging sanhi ng mga thunderstorm. And very common to usually dito sa lalo sa Zamboanga City, dun sa mga mountainous area natin. So, pero hindi lang po parati na sa mountainous area. Pwede din po sa mga area na hindi masyadong maraming bundok. Dahil pwede ito mayari, lalo na kapag sobrang init po ng lugar. Pag sobrang init po ng isang lugar, nagkakaroon ng convection or yung mainit na hangin umaangat at sinasabay niya dito yung mga moisture. So, nagkakaroon ng chance, nagkakaroon ng kaulapan. Pero not all the time po ito nangyayari. Depende pa to sa iba't ibang mga factor tulad ng titawag na wind shear or yung yung pagbabago ng hangin natin sa atmosphere natin o sa itaas. Pero usually po, dahil po di sumabundok natin, nagkakaroon po ng malaking chance na iangat talaga yung hangin na may kasamang moisture. Kaya mas malaki ang chance na nagkakaroon tayo ng mga kaulapan. At yan po yung dahilan kung bakit medyo mas common sa mga bundok. Pero gaano kadalas po magkakaroon ng mga localized thunderstorm po? Halimbawa sa isang taon po or permanent po ba ito from time to time? Depende po siya dahil kapag may ibang weather system tayo, na-overlap ito or hindi na ito nangyayari. So, not all the time talaga siya nangyayari talaga. So, may mga time po na hindi siya nangyayari dahil may bagyo tayo or pumasok yung habagat or pumasok yung easterlies natin. So, depende sa weather system na present. So, pwede hindi ito siya mabuo. At the same time po, depende na rin po sa, hindi lang sa weather system, but sa hangin din natin at sa amount of moisture. So marami itong mga factor actually. Marami itong mga ingredient. But generally speaking, depende talaga ito sa situation talaga ng lugar natin at the same time sa weather system na meron. But again po, pagdating sa mga localized thunderstorm, kung napapansin nyo, parati siya nandyan, pero natin sa parati talaga. But from time to time, pag walang ibang weather system, yun na nakaka-apekto sa atin. But ang problema kasi sa mga thunderstorm na to or mga localized thunderstorm, maliit lang kasi ito siya, hindi talaga ganun kalaki. Kaya yung forecast nito or probability na ma-identify ito, minsan medyo mababa lang dahil mahirap hanapin. Mas malala po pag nagkaroon tayo ng mga isolated rain shower. Magkaiba ito sa localized thunderstorm. Pag talaga sa isolated na rain shower, usually itong mapag-ulan na to is from light to moderate lang talaga siya at medyo sandali lang talaga. Sa mga thunderstorm naman natin, sandali lang din ito pero minsan usually malalaking ulan ang binibigay nito at may mapagkulog at may pagkidlat. And generally, itong dalawang sistema na to, itong mga isolated rain shower na to, pati itong mga localized thunderstorm, usually, hindi naman sila umabot ng isang oras. Panandalian lang naman talaga sila. Pero kahit panandalian, kapag nagkaroon kasi tayo ng thunderstorm, malalaki yung ulan na kanyang binibigay. Yes po. Ayan. Hello po, Sir Rodel? Yes po. Opo. So, Sir Rodel, kanina po na-mention nyo yung overlapping. So, pwede po, habang nangyayari ang localized thunderstorm, pwedeng magkaroon ng southwest monsoon, ganyan, at iba pang weather system. Pwede pong ganun? Pwede po dahil minsan kasi pag nakatay southwest monsoon, apektado naman portion lang o ibang area. Then yung thunderstorm nangyari sa ibang mga area naman din, hindi naman exactly sa isang lugar lang.
pati nagkakaroon kasi tayo ng thunderstorm dahil din sa southwest monsoon. Minsan mas lumalaki yung pagbuo ng mga cloud system natin or mga cloud cluster, kaya mas lumalaki yung chance na nagkakaroon ng thunderstorm. So minsan itong habagat or yung bagyo ang sanhi kung bakit nagkaroon tayo ng mga lalakas sa mga thunderstorm dito sa area natin. Pero minsan, pag saan kasi localized, usually walang ibang weather system na naka-apekto sa kanya. Parang siya lang ang gumawa sa sarili niya. Mhm. So, yun pa. Sir Rodel, ma-clarify ko lang din po, no? Yung last po na ulan dito, hindi po yun dahil sa huling bagyo na pumasok sa Pilipinas. Actually, Sir Rodel, no, parang so far hindi masyadong nagkakaroon ng bagyo ang Zamboanga Peninsula. Tama ba? Kahit buntot, medyo minsan hindi po nakakaabot dito. Iba ang dahilan bakit umuulan dito. Minsan sabay lang talaga na may announcement sa Luzon, tapos meron din mga localized or habagat dito. Yes, so kung napapansin nyo, hindi talaga tayo dinadaanan ng bagyo dito sa may Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Karamihan sa mga bagyo is usually dun sa may Visayas or sa Luzon usually tumatama. Ang tumatama sa atin generally ay yung mga extension niya, yung trough, or yung mga parang butot-butot niya lang ba, mga nasa malayong area, yung sa rain bands niya lang, hindi talaga direkta siya talagang dahilan. At minsan, pag nandiyan yung habagat ay na-enhance niya o nare-redirect niya papunta dito sa area natin. So, hindi naman talaga siya exactly kung talaga masasabi natin na hindi tayo na-apekto ng bagyo, indirectly tayo na tatamaan. Indirect lang siya, hindi ganun ka-direkta. Dahil ina-enhance nga bagat, at the same time, yung mga extension niya, yun yung tumatama doon sa area natin. Kaya nagkakaroon ng mga pag-ulan. Pero meron din ito minsan na negative na epekto dahil may mga type na napapansin nyo, may bagyo, lalo na kapag nasa Luzon, malakas ang ulan sa kanila, pero dito sa atin sobrang init o wala talagang ulan. Then hinila niya yung habagat, papunta doon sa Itasa, papunta doon sa may northernmost, sa may Visayas or sa may Luzon area, at nadideprive dito sa area natin. So, depende rin sa kanyang position. Minsan kasi pag may bagyo tayo, not all the time ulan talaga dito. Dahil minsan itong bagyo na to, naging dahilan kung bakit nawala yung ulan dito sa atin. Dahil hinila niya paakyat lahat o papunta sa Luzon area. Pero kapag itong bagyo natin nasa malapit or nasa may area na may Mindanao, so expected talaga natin na pwede talaga tayo maapektuhan. So, depende dito sa lakas at posisyon niya rin. Pero Sir Rodel, tama po ba? Nasa anong El Nino stage po ba tayo ngayon? Yes. Alam niyo kasi, yun din natiyatanong ng iba dahil naririnig ko rin sa iba na El Nino naman doon ngayon pero bakit umulan? Hindi ibig sabihin po na El Nino ay wala ng ulan. Ang ginagawa kasi po ng El Nino ay medyo pinapalitan niya or medyo na-alter niya yung pattern natin or mas lumalala yung kondisyon. So ngayon po ay nasa El Nino Advisory po tayo. So itong El Nino Advisory po natin, medyo from weak to moderate pa El Nino natin at posible pa po itong lumakas. Sa ngayon, hindi pa ganun kaganap yung epekto niya o hindi pa talaga natin masyado naranasan dahil may mapag-ulan pa rin tayo dahil rainy season pa natin. But once nawala na yung habagat or once nagkaroon ng transition from southwest monsoon to northeast monsoon, yan na po yung mga time na kung saan lumilit na yung dami ng ulan natin. Generally, pagdating ng November or minsan sa December, yan po yung time na medyo mapapansin natin na sobrang baba na ng ulan natin. At kapag may El Nino, lalo na po sa ibang area ng Zamboanga Peninsula at sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, may mga area kasi sa atin dito na masyadong sensitibo sa El Nino. At pag tinamaan sila, usually halos walang ulan or bawas na bawas yung amount of rainfall na kanilang nare-receive. So ngayon po, El Nino Advisory pa rin po tayo, weak to moderate ang El Nino condition na nasa may Tropical Pacific at posible pa po itong lumakas lalo na po pagdating po ng October, November, December 2026 season or bago matapos ang taon na to, ay pwede ito maging isang very strong El Nino. O yung matintawag sa ibang media na Super El Nino. Naging super siya because it's so very strong. Pero sa ngayon po, fortunately, may mapag-ulan pa rin naman po tayo. Hindi ibig sabihin na wala yung ulan kapag may El Nino. Medyo nababawas lang or kung napapansin nyo, mas naging naganap dito ang localized thunderstorm. Hindi talaga buong Zamboanga Peninsula na apektuhan. May mga portion may maulan, may mga portion na walang ulan. So, hindi naman talaga siya generally na mawalang ulan. Nandyan pa rin naman po yan. Pero nagbabago lang po yung amount or yung distribution niya.
At medyo ang nakaka-worry lang po dito ay yung pagdating po kasi ng mga first quarter ng taon, dahil pagdating ng first quarter ng taon, January, February, March, or kahit minsan sa November at December, yan po yung time na kapag may El Nino, lalong lumiliit yung rainfall amount natin o yung dami ng ulan na nararanasan natin. Sa ngayon, medyo may ulan-ulan pa, pero before matapos ang taon na to or pagka next year, pwede natin asahan na medyo mababawasan na ng husay yung pag-ulan natin dito. Parang, yes po, ang realization ko ngayon, saan ba tayo lulugar, no? Kasi kahit localized thunderstorm, nagbabaha na. Pag mag-El Nino, Super El Nino, another problem na naman po ito. Etong mga ganito po ba, bakit po lumalala po ba yung mga ganitong sitwasyon natin? Like, yung pag sinabing Super El Nino, mas malala po ba ito compare dati? At pag sinabing localized thunderstorm ang nararanasan ngayon, mas malala po ba ito compare dati? At ano po ang dahilan if ever? Unlike before, kaunti pang population natin, kaunti pa yung mga asset, at yung land use natin, marami pang mga punong kahoy, kaunti pa lang yung mga nakatira. Kaya iba talaga ang impact, iba talaga ang epekto. Mas marami na ngayon yung sabi natin medyo vulnerable sa mga epekto ng mga extreme weather condition natin. So pag nagkaroon tayo ng extreme weather condition, dati kasi lalo kapag sobrang lakas ang ulan, lalo na dito sa Zamboanga City, parang wala lang dati nung bata pa ako. Tinitingnan ko lang, parang wala lang talaga siya. Masayang ngayon, maligo. Pag umulan ng malakas, yun nga pa, naliligo pa nga. Wala lang nung bata pa ako. Ngayon, pag umulan ng malakas, naisip ko, baha na naman ito. Iba na yung condition ngayon, pati noon, magkaiba. That's why, minsan parang mas lumalala pa. At the same time, may mga changes din sa klima natin, kaya lalong lumalala din ang sitwasyon natin dito. Yun nga po, kaya kailangan po natin na paghandaan din dito dahil after kasi ng mga pag-ulan na to, ay asa naman natin na may mga tag-init naman after itong mga rainy season natin, possible na maging mas kumaunti yung ulan natin. Medyo na talaga, iba na yung preparation ngayon, pati noon. Noon kasi preparation natin, medyo mabagal, hindi kailangan agad-agad. Ngayon kasi mabilis mag-transition mga bagay-bagay. Kaya kailangan natin parang mas i-improve pa yung yung mga preparation. Kaya nga po, lagi ko rin binabanggit sa mga ibang listener din natin na maghanda talaga tayo, maggawa ng go bag, dahil itong go bag na to, ilagay nyo lahat ng mga dokumento niya kung ano to mga importanteng mga nagamit. Dahil minsan kasi, lalo sa mga low-lying area, malapit sa river, pag biglang bumaha, pwede kayong umalis dahil meron kayong titang na go bag. Hindi nyo na kailangan lahanin pa may ibang gamit. So, for evacuation purposes, kailan i-ready yun. Lalo na dahil medyo maulan-ulan pa ngayon, pwedeng magkaroon ng mga pagbaha or mas malalakas sa pag-ulan at minsan pwede din malalakas sa hangin. Pagguho ng lupa po, posible rin. Pagguho ng lupa, landslide. Yes, pwede po. Possible po yun, lalo na kapag laging umulan. So, kailangan po talaga mag-prepare tayo sa magandang mga senaryo. Iba na yung preparation noon, pati ngayon. Medyo kailangan natin i-level up pa yung preparation natin dahil iba na yung condition noon at ngayon. Pero yun nga po, ang isa sa mamalaking hadlang din sa mga preparation natin ay yung mga resources natin. Tumaas ang gasolina, may opening ba, nagsimula na yung mga pasukan or dyan may masudyante na. So, ang malaki na yung gastos natin. Hindi, medyo nahihirapan din, naiintindihan ko, nahihirapan na karamihan sa atin dito dahil hindi tulad na dati na mayroon pang pera, ngayon medyo stretch out. Yung pera natin, mahirap na i-budget yun, mahirap na i-budget. Naiintindihan ko rin mga ganung bagay dahil yung nga po, nagbabago-bago na yung situation natin, mas lumala na yung condition, pero yung budget natin medyo maliit. So, yes po. Sir Rodel, ito po bang mga nakukuha niyong information regarding po sa weather system, weather update natin? Paano po yung coordination natin sa ating mga sa ating LGU, sa ating nagkakaroon po ba kayo ng like for example information o magkakaroon ngayon ng localized thunderstorm, bantayan ang mga ilog para maiwasan yung mangyari katulad nung nangyari po ng Saturday? May mga ganyang po ba kayo? Coordination or dapat po automatic ang LGU laging nakaabang, ang ating mga barangay laging nakaabang sa ating weather update?
Usually po, meron kasi may tinatawag na Mindanao Pag-asa Regional Services Division. Sila po yung nagbibigay ng mga update or ng mga thunderstorm advisory or ng mga iba't ibang may information lalo na sa mga pag-ulan natin. So, pwede nyo pupuntahan yung Facebook page namin doon sa, again po, MPRSC or yung Mindanao Pag-asa Regional Services Division. So, hindi na po sa Zamboanga City, doon din halos buong Mindanao yung kinakover nun, kasama doon sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, para kapag may mga weather system po tayo or may mga possible na malakas sa bagulan, pwede nyo po tingnan po doon kapag may mga alert. Pero again po, pagdating kasi sa mga localized thunderstorm, maliit lang kasi yan siya, hindi talaga buong lugar. Kaya mahirap din yung prediction yan, even though na-predict naman, pero yun nga, hindi din mapinpoint kung saan ang eksaktong location. May mga thunderstorm po kasi na nagkakaroon, pero dun sa may tabing dagat, at sa may malayo sa mga sa population, so parang wala lang. Pero may mga time, itong thunderstorm natin, dun sa mga bundok na lugar, so may malaking impact din. So, yun nga po, hindi talaga siya ganun ka exact, pero may mga possibility po talaga na magpapakita ito siya. So, pwede nyo po, bisitahin nyo po. At the same time, pwede nyo rin pupuntahan yung website namin sa Pag-asa para sa iba't ibang information sa may pag-asa.usc.gov.ph. May mga, nandun po yung mga sa mga weather forecast, sa mga tropical cyclone, at even sa climate po natin. So, may iba't ibang produkto po yun siya. Ganon din sa agricultural weather or sa mga farm weather condition, pwede nyo rin po bisitahin din yung website po namin. Okay. Yung nangyari po na pagbaha last Saturday dito sa may Pasunangka River, ano po ang nagdulot ng localized thunderstorm po? So, itong pangyayari po dito sa atin, lalo na po dito sa may Zamboanga City, so wala po tayong ibang weather system na naka-apekto. So, nagkaroon po siya ng thunderstorm dahil most likely po ay ganap or tamang-tama lang yung condition para makabuo ng mga kaulapan, lalo na sa area na tinamaan talaga. Medyo very convenient yung condition, mataas yung moisture content, may init siya, mahina yung hindi masyadong malakas yung pagbabago ng hangin sa atmosphere. So, nakabuo ng mga cumulonimbus or mga thunderclouds, kaya ayun, naapektuhan talaga tayo. Or naapektuhan tayong lugar na yun rather. So, depende sa condition tayo siya. May recipe talaga yan at hindi naman all the time na nangyayari pero may certain condition na kapag tumiming, ayun, apektado talaga tayo. Yan pa yung mga condition. Sir Rodel, ano pa po ang inaasahan natin? May update po ba tayo, information po tayo this week? Ano yung mga dapat asahan para makapag-ready po ang syudad ng Zamboanga, no? Kasi nga, katulad kahapon, nasalaan, grabe ablakita kasakil. Yung agos po ng tubig, no? Apektado kahit yung barangay Zambuod, may record din po doon na may pagbaha din nangyari sa ilang river, yung river din po kasi nila doon, no? Ano po ang inaasahan natin na weather condition po for this week? So for this week po, again, meron po tayong low pressure area sa labas o pwera na Philippine Air Responsibility, which is around 1,655 km east of southeastern Luzon, and Chenese medium chance kada tropical cyclone or pwede ito maging bagyo, may medium chance ito maging bagyo ito siya, at kapag naging bagyo ito, ay pwede tayo, may mga epekto ito, hindi pa kasi ganun kalayo yung position niya. At the same time, meron tayong southwest monsoon na currently nakaka-apekto sa may western portion ng Mindanao at sa may Visayas at sa may Malita, sa may ibang portion ng Luzon. So inasahan pa rin po natin na from partly cloudy, naging mostly cloudy tayo, at again, meron po mga chance na mga isolated rain showers or thunderstorm. So asahan pa rin po natin na may mga thunderstorm. Ang exact location niya, medyo paiba-iba ito, hindi talaga nasa isang lugar at hindi rin lahat ng area. May mga portion talaga, especially sa mga mountainous area natin, ay posible pa rin maapektuhan ng mga thunderstorm or mga malalakas sa pag-ulan. So, mag-ready pa rin po tayo dahil even though hindi tayo direct tatataman nitong LPA na to, pero may mga pag-ulan pa rin po tayo. Nagkakaroon pa rin po ng mga thunderstorm, lalo na sa mga mountainous area natin. So, mag-ready pa rin po talaga tayo. Sir Rodel, bilang weather specialist or siguro po from your group, no, paano niyo po ina-assess ang ginagawang preparation ng LGU at kung kayo po ang magsasalita,
ano pa ang dapat talaga i-improve? Kasi parang paulit-ulit po, no, may mga pagbaha, ang nagagawa na lang natin i-rescue sila, i-evacuate. Pero kung meron pang dapat i-improve po, no, ano po kaya talaga yun, Sir Rodel? Marami tayong dapat improve, but ang problem kasi natin, again, yung resources natin, pati hindi lang naman kasi panahon ng problema natin. Meron pa tayong ibang mga problema na hinaharap. Ang importante lang dito ay, ang kailangan lang is dahan-dahan, even though hindi naman biglaan, ay bigyan pansin din ang mga ibang problema, lalo pagdating sa mga flooding natin. So, kailangan bigyan pa rin to ng, kung pwede lang sana, ay maayos pa natin, may pa natin lalo. Pero naiintindihan ko rin naman na may mga plano naman talaga ng LGU natin, meron naman talaga sa ginagawa, pero yun lang din dahil, again, marami rin silang mga challenges sa mga limitation na hinaharap. Sila rin mismo ay nahihirapan. Kaya, hindi lang natin dapat iasa lang sa kanila. Dapat, as a member sa Team Mamamayan, para sa Team Mamamayan, pinakasimple yung pwede natin gawin ay huwag itapon mabasura natin kahit saan para kapag nagkaroon ng pagbaha ay hindi ito lumala. So, ang dapat lagi natin titingnan sa LGU talaga, lagi tayo titingnan yung mga nasa itaas talaga. Pero paano naman tayo? Anong ginagawa natin? So, huwag natin lagi isisihos kanila minsan. Dahil may mga time na tingnan din natin yung situation natin. Baka ba minsan meron din tayong pagkukulang. So, pinakasimple, lalo na sa mga estudyante at sa mga iba natin makasamahan, again, huwag magtapon ng basura kahit saan para linisin yung lugar natin para kapag nagkaroon ng mga pagulan ay hindi na ganun kalala. At the same time naman ay syempre bantayin din natin ang ating area natin na kung pwede from time to time linisin talaga ito siya dahil napapansin ko rin kasi minsan mas lumalala din yung pagbaha lalo kapag maraming basura sa ating paligid. At naging sanhi din ito ng sakit. Pero ang alam ko naman ay pinaka-importante na talaga is lahat tayo ay magtulungan. Hindi pwedeng iasa lang natin sa isa. Dapat lahat tayo gumalaw. Dahil kahit gumawa ng magagandang proyekto yung government natin, kahit sobrang ganda naman yung infrastructure na ginawa nila, pero kung tayo mismo ay hindi natin ito ma-appreciate, ay hindi na maging din to. Hindi rin mag-function properly or hindi rin maganda magiging epekto nito sa atin. So again, hindi lang natin periyasa, dapat lahat tayo magtulungan para maging ligtas sa ating kapaligiran. Yes. Dahil itong mga ginagawa natin dito, kailangan talaga, kasi ito rin napansin kahit sa weather forecasting, we do not just work alone dahil nakipag-coordinate kami sa iba't ibang bansa lalo kapag may mga bagyo. Kaya tanong namin or sinishare nila yung data nila dahil kung titingnan nyo, wala naman tayong weather satellite pero meron tayong mga image dito na papakita dahil yung mga data na engineer yan galing sa Japan or galing sa China o minsan sa Korea, then pag gamit yung data nila ay nagagawa natin ng forecast or natutukoy natin kung nasaan na yung bagyo. So tulad ng ganun, hindi lang ito, no man is an island talaga. Kailangan lahat tayong magtulungan para yung trahedya na to ay mabawasan or at least ma-improve yung situation natin. Yes. So, yun po. Opo, kasi na-realize din natin ngayon, no, kahit gaano kagaganda, kalalaki ang drainage system project ng ating government, kung tayo naman ay nagtatapon ng basura, especially po, minsan may mga reported cases tayo na si Cuando, Grande L, ang agos ng tubig sa ilog, tsaka naman tinatapo ng mga nasa gilid ng ilog, yung mga basura nila, pinapaanod din ng sabay. So, minsan yan yung dahilan bakit din talaga mas nagkakaroon ng baha, Taman Pondo, El Agua, Akikanatun, Kayan, Barayaman. No? So, tama po yung sabi ni Sir Rodel, as much as gusto natin na may gawin ang ating government, pero si Pregunta Kanatun, kita, Chanebes, no? Madaling gawin na huwag magtapon ng basura, pero mahirap gawin dahil kita tambien pwede lang gadbuta onde-onde. So Sir Rodel, alam ko po may gagawin pa po kayo. Ano na lamang po ang inyong panawagan at dapat paghandaan pa ng syudad ng Zamboanga at kung siguro may information din tayo Basilan Sulu and other part po ng Zamboanga Peninsula. Ano po yun? So other information lang po, kung first of all po is galiin po talaga natin na punta sa mga credible sources dahil may mga time po kasi may iba kahit saan kumukuha ng information. So para i-verify nyo parating yung mga sources na information nyo rin. At the same time po, meron din kami sa official na website namin kapag may iba kayong mga kailangan matutunan or malaman,
pwede nyo po bisitahin yung website namin sa Pag-asa dahil aside sa thunderstorm, marami din kasi iba't ibang mga weather system na hindi na lahat mukhang mahirapan tayo i-discuss ngayon. Pero doon nyo na po tignan, marami po kayo may information doon. Meron din po kami YouTube page o yung sa YouTube. Meron din po yung mga iba't ibang information din po doon para for karagdagan or additional information. And also, nagpapasalamat din po ako sa inyo dahil sa inyong invitation po para mabigay ko may iba't ibang information na ito at ma-clarify po may iba't ibang bagay, lalo na po pagdating sa mga thunderstorm po natin. Yes So salamat po talaga ma'am, maraming salamat po talaga. Thank you po. Opo, maraming salamat. Tumatalino rin po kami sa pag-iintindi ng southwest monsoon, localized thunderstorm, LPE. Last na po Sir Rodel, ano po ang payo ninyo? Huwag na lang munang pumunta sa mga ilog, mga waterfalls sa mga panahong ito, no? Delikado? Yes, medyo delikado pa rin dahil may mga pag-ulan pa rin po tayo. So, be vigilant din. At the same time, kapag malapit tayo sa mga river, maganda tayo ng mga tinatawag na go bag or isang bag na kung saan lahat na may importanteng gamit ilagay natin doon. Dahil kung sakaling biglang umapaw yung river, hindi tayo mag-aalala mag-evacuate, diretso na tayo alis. Gumawa lang tayo ng mga simpleng preparation. So, yun po yung mga ibang information na may papayo ko lang po Yes talaga. po. Dahil alam ko po gaano kahirap yung pag-evacuate minsan dahil madami tayong mga gamit na maiiwanan. Pero sabi nga ni Mayor Caldero, pati bida ko sa manuna, Kunel bida, nung makunel Caldero si Talito taba niya na Rio. Sir Rodel, maraming salamat po sa oras at panahon. Till next time po, God bless you po. Again, weather specialist, Sir Rodel Incalan. Thank you po, ma'am. Ayan.